Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Bingcoro ng CRC Batangas. Samahan niyo po ako dito sa ating programang Tinapay mula sa langit, a daily devotion with CRC family. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming nasa langit, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan ka po namin sa araw-araw na biyaya at pagpapala. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkakatiwala mo sa amin. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbulay ng iyong salita. Dalangin po namin na samahan mo kami at gabayan kami ng iyong banal na espiritu upang lubos naming maunawaan ang mensahe mo. Ikaw po lamang ang aming maitaas at mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong text sa araw na ito ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 24 verses 10 to 13 na may pamagat na Handling a Pledge for a Loan Rightly. Sabi po sa verse 10, kung kayo magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Verse 11, maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay ng nangutang. Verse 12, kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangungutang sa inyo, huwag ninyong papalipasin ang gabi na nasa inyo ang sangla. At verse 13, dapat maibailik iyon sa kanya paglubog ng araw, pagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang mensahe po ng talatang ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng pagiging makatarungan at mawain sa mga transaksyon, partikular na sa mga kasunduan o paghiram. Dapat ituring ng isang tao ang pangako ng iba ng tapat at may malasakit, lalo na kapag ang bagay na ipinagkatiwala ay nagsisilbing garantiya ng isang utang. Ang tamang paghawak ng isang pledge o garantiya sa isang utang ay nangangahulugang hindi pagsasamantala sa kapwa. Sa mga talatang ito, pinapayuhan ang mga tao na huwag kunin ang mga bagay na personal at mahalaga sa isang tao bilang garantiya sa utang, tulad ng kanilang mga kasuotan o gamit na ginagamit nila sa araw-araw. Halimbawa, ang isang damit na ginagamit para matulog, dapat ibalik ito agad upang hindi ito magdulot ng kahirapan o kahihiyan sa nagkautang. Halimbawa, pagpapautang ng pagkain mahalaga sa buhay. Kung ang isang tao ay humiram ng pagkain na ginagamit niya para sa pamilya, hindi ito maaaring gawing garantiya ng utang. Dapat itong ibalik o ayusin agad upang hindi magdulot ng anumang pagkabahala sa naghihirap. Pangalawa, pagkakautang at personal na pledge. Isang tao ay humiram ng isang bagay tulad ng isang alahas o gamit na mahirap kapalit. Dapat ibalik ito agad upang maiwasan ang anumang uri ng hindi pagkakaunawaan o pagsasamantala sa hirap ng ibang tao. Isa sa mga verse na sumusuporta sa prinsipyong ito ay matatagpuan sa Exodus chapter 22 verse 26 to 27. Kapag may nagsangla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya dumaing sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Dito ay tinuturo na ang mga bagay na ibinibigay bilang garantiya ay dapat ibalik agad sa oras ng pangangailangan. Ipinapaalala ng Diyos sa mga tao na ang mga bagay na ibinibigay ng kanilang kapwa tulad ng kasuotan ay may halaga at hindi dapat gawing dahilan ng pagkakasala o hindi pagkamakatarungan. At bilang konklusyon, ang alituntunin po ng Deuteronomy chapter 24 verse 10 to 13 ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtrato sa ibang tao ng may paggalang at katarungan. Dapat nating ituring ang mga kasunduan at utang ng may malasakit nang hindi pinapabayaan ang kabutihan ng ating kapwa. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin na maging maawain at hindi magpabaya sa pangangailangan ng iba. Sa ating buhay, maaari tayo magkaroon ng pagkakautang
ng pagpapautang o manghingi ng tulong mula sa ibang tao. Minsan, ang mga simpleng kasunduan o bagay na ibinibigay bilang garantiya ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating mga relasyon. Dapat nating ituring ang mga pangako ng may malasakit at tapat at laging isaisip ang mga makatarungang pagtrato sa ating kapwa. Ang mga alituntunin ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na hindi natin dapat gawing pagkakataon ang kahirapan ng iba upang magkamal o magsamantala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita na nagtuturo sa amin ng wastong paghawak ng pautang. Tulungan mo po kami na maging tapat at magkaroon ng malasakit sa aming kapwa, lalo na po sa mga bagay na ipinagkakatiwala na nagsisilbing garantiya ng kanilang utang. Salamat po Panginoon, sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na parangal, papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi dito sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Muli samahan niyo po kami bukas sa ganap na alas 5:30 ng umaga. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang marami pa pong makarinig at mapagpala ng salita ng Diyos. To God be all the glory.